Praise God at magandang hapon po sa ating lahat dyan sa bansang Pilipinas. Tunay nga na dapat tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay na sa pagising pa lang nandun ang kanyang pag-iingat, nandun ang kalakasan at panibagong extension ng ating buhay. Praise God. At maging dito sa Europa, magandang umaga sa ating pong lahat at mapagpalang araw po. At nandito naman po tayo sa araw ng linggo para sa ating online service upang tayo po ay makarinig ng panibago na namang mensahe ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan, spiritual, sa ating pananampalataya, na tunay na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig, sa kanyang mga promises na nakasulat sa kanyang mga salita sa Biblia. At purihin po ang Panginoon at tayo po ay ihanda natin ang ating sarili before po na tayo po ay dumako sa mensahe. Meron po tayong isang announcement na about sa mentoring. Kung nais po ninyong matuto at magkaroon po ng understanding kung paano po tayo lumago, paano tayo gagamitin ng Panginoon, mag-message lang po tayo sa online page po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating mahal na Apostle Edmond Ibanez dito po sa Netherlands. At ako po si Reverend Ricky Oblea na naka-base din po dito sa Netherlands. Praise God. At ito pong Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry is an unsectarian full gospel ministry whose main aim is to bring people closer to the living God. And another thing po, ito po ay a massive contributor to share the Word of God sa lahat pa ng mga nangangailangan ng kaligtasan upang maipahayag at maipakilala ang ating Panginoong Hesus na ating Diyos at sariling tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Praise God! Doon po sa mentoring, ito po ay open sa lahat at pag po kayo nag-message po sa page po ng Fundamental Truth of Jesus Christ Worldwide Ministry, makikita lang po namin doon, check namin kung ano yung kung nais niyo mag-start na, kayo po ay mag-communicate lang po sa amin, praise God, at tayo po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng ating buhay, upang tayo ay create ng Diyos, magkaroon ng kabuluhan ang ating buhay habang tayo ay nandito sa mundong ito at naibigay natin ang kalwalatian sa ating Diyos na buhay. Amen? Praise God! At sa umagang ito, ihanda po natin ang ating sarili. Ibukas po natin ang ating puso, ang ating spiritual mind, spiritual eyes, at maging ang ating pandinig. At upang maunawaan natin kung anong mensahe ipararating ng Diyos sa ating kalagitnaan. Praise God! Tayo po ay dumako na sa mensahe ng Diyos. Praise the Lord. Okay, the title of the message for today is Jesus Choose to Suffer for You. Amen. Pinili tayo ng Diyos. Pinili na tayo ng Diyos bilang isang nilalang tayo ng Diyos. Mayroong purpose ang Panginoon sa atin. Amen. At sa ating buhay, Jesus choose to suffer for you. Samahan po ninyo ako sa Romans chapter 5 verse 8 in NIV version. Ano po? Praise the Lord. Sabi dito, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Praise the Lord. Tayo po ay saglit na manalangin, Panginoong Hesus. At tunay nga pong napakabuti mo. Sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. At nagpapakumbaba sa iyong harapan, kami dumadalangin na patuloy nandun ang iyong kapatawaran, Panginoon, at paglilinis ng aming mga karamihan sa pangalan ni Jesus. At tunay nga
Apart from you, we can do nothing. Kailangan namin ang forgiveness, Lord, na nagmumula sa iyo. Salamat po dahil ikaw ay tapat na Diyos na hindi mo kami pababayaan, iiwanan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa kalinisan. At sa oras na ito, kung saan man kami naroroon, sa mga iba't ibang places, Lord, patuloy mo kami inaabot ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po at patuloy na ngayon pa lang ang katagumpayan, kalakasan at kasagutan ng aming panalangin ay tinugon mo na sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Holy Spirit, ikaw ang dakilang magtuturo sa aming kalagitnaan. Bibigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan namin ang lahat ng ito sa tungkol sa iyong mensahe. I-deliver mo sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, with the power of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Praise God. Tayo po ay dumako na sa mensahe ng Diyos at siguro sa bawat isa sa atin, hindi natin maiwasan magtanong tayo sa sarili natin. Minsan sasabihin natin, minsan nagano din ako sa aking sarili, mahal ba ako ng Diyos? Have you ever asked sa ating Diyos na, talagang mahal ba ako ng Diyos? Does God really love me? Yun yung mga katanungan ng kadalasan ng maraming tao. Kaya, ang sagot ng Diyos dyan is yes. Tingnan na lang natin yung cross. Yung cross, yan is the sign, it is the God's loudest na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Na yes, He loved us. Amen. Kaya dito sa ating key scripture for today in Romans chapter 5 verse 8, ating pong pag-nilay-nilayin, pag-aralan po natin kung ano yung ibig sabihin dito ng Romans chapter 5 verse 8, na talagang pinili tayo ng Diyos, nandun to suffer for you and for us. Amen. Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya, yes, mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya po dito, ang Panginoong Jesus po, si Jesus did not wait for us to clean up our lives. Hindi ito yung He did not die for the righteous, but the sinner. Tayo sa harapan ng Diyos, tayo po ay nagkasala. Amen. Tayo ay nawala. Yung guiltiness nandun sa atin. Diba? Kaya, ang Panginoong Jesus, He did not suffer because He had to. Dahil, ginawa niya yon para pinili tayo. Pinili tayo ng ating Diyos. Namatay ang Panginoon, He did not die by accident. He died on purpose. Kaya siya namatay sa krus ng Kalbaryo, may purpose. For a purpose. And what purpose? Ano ba yung purpose na yun? Was you. Was me. Amen. That is the purpose to choose us. Okay, kung patuloy po natin pag-aralan itong Romans chapter 5 verse 8, dito sabi dito, Jesus choose to suffer for you. Unang-una, dito sa sinabi niya na, while we were still sinners. Kaya dito, pinili tayo ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos. Jesus choose to love you at your worst. Kaya, katulad na sinabi ko kanina, ang Diyos, hindi siya naghintay para sa atin upang maging malinis tayo. Malinis tayo in our lives, sa ating buhay. Ginawa na kaagad niya para sa atin. Amen. While we were still sinners. He did not wait until we were worthy. Hindi na niya inintay. Dahil alam na niya ang plano. Amen. Para sa atin. Hindi niya sinabi sa atin, He did not say that when you fix your life, when I love you. Hindi niya sinabi ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos. Sa tao, merong mga ganong sinasabi, di po ba? Sa mga, dito sa sanlibutan.
Hindi kita mamahalin kung hindi ang buhay mo ay ganito. Hindi gaganda ang buhay mo. Pero, ang Panginoon, hindi ganun. Si Jesus nakita niya sa atin, yung ating brokenness, but he still choose the cross para sa atin. Kaya nga yung ating, ang title po dito is Jesus choose to suffer to us, to you, to me. Amen. Kaya po dito, meron po mga example na upang maunawaan pa natin ang mensaheng ito. Katulad ng, kung natatandaan ninyo yung aking binigay na example last time, patungkol doon sa yung isang babae, the woman caught in adultery. Ano po, kung babasahin po natin ulit sa John chapter 8, verse 3 to 11, na yung ang babaeng ito is, she was caught in the act of sin. Yung kasalanan, nagkasala siya. Siya ay nandoon sa surrounded ng mga tao na talagang galit na galit sa kanya. Surrounded by angry men ready to stone her upang batuhin siya. She had no defense. Talagang yung babae ko walang magdidepende sa kanya. No excuse, no way out. Talagang surrounded siya ng mga taong galit na galit sa kanya. But, yet, si Jesus, nandun siya, stood between her and judgment. Ano sinabi ng Panginoon doon? Ano sinabi ng Panginoong Jesus sa mga tao? Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone. Sige. Let the one of you, sino man sa inyo, nang walang kasalanan, be the first to throw a stone. Pero, anong nangyari? One by one, yung mga accuser ng babaeng ito, nag-alisan. At sinabi ng Panginoon, neither do I condemn you. Go now and live your life of sin. Okay. Tingnan mo. Kaya ang lesson po natin dito, ang Panginoong Jesus did not wait for her to get her life right. Yun ang sinabi ko kanina. Hindi na hinintay ng Diyos na tayo maging worthy, maging tama yung buhay natin, pero ang Lord ang magtatama sa buhay natin. Amen. He loved her right the middle of her shame and then called her to a better life. Yun ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng better life, a good life. Amen. Hallelujah. And another example po dito is about si Peter. Si Peter dinenay niya ang Panginoong Jesus. In Luke chapter 22 verse 54 to 62. Si Peter dinenay po niya si Jesus Christ 3 times. Included po ito sa isang example po ito that Jesus choose to love you at your worst. Kahit anong ginawa natin pagkakamali, nandun parate ang pagmamahal ng Diyos. Nandun yung pagkaka-choose sa atin. Amen. Si Peter dito, he felt in Jesus' greatness moment of suffering. Nandun yung he felt guilty. Nung nakita niya yung nagsasuffer ang Panginoong Jesus. Naramdaman ni Peter that he was guilty. And then after that, pagkatapos nito, after the resurrection of the Lord Jesus Christ, came back especially to restore Peter. Kaya nga po, bumalik siya, nabuhay para sa atin. Para i-restore yung buhay natin. Amen. Kaya ano ba yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Peter dito? Nung nagpakita ang Panginoong Jesus kay Peter. Ito sinasabi kay Peter, hindi lang sa kanya kundi para sa atin. Do you love me?
Do you love me? Sabi ng Panginoon. And then, ano nangyari kay Peter? Pero pagtanong pa rin ng Panginoong Jesus sa kanya, kinumission siya. And then commissioned him to feed his sheep. Amen. Hallelujah. Ano ba yung aral na mapupulot natin dito? Kaya si Peter, Jesus loved Peter not just at his best. Hindi doon sa ating ginawang magaganda o ano man, para mahalin tayo ng Diyos. Minahal na tayo ng Diyos. But also, in our worst, when we are failed miserably, minahal tayo ng Diyos. Unconditional love. Pinili ka. Pinili ako, pinili tayo ng Diyos. Through the unconditional love. Amen. Kung pakikinggan po lagi natin yung tanong ng Panginoon sa atin, do you love me? Amen. Hallelujah. Kaya dito, isipin natin lagi, lagay natin sa ating puso, sa ating isipan, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen. Kaya si Jesus, yung pattern niya, He moves toward a sinner, not away from them. He doesn't wait for us to be perfect. Hindi na inintay na maging tayong perfecto. Si Jesus lang ang perfect. Because of Jesus, nagkakaroon po tayo ng perfect life. Amen. Minahal tayo in our worst. At tinawag tayo into something better by grace. By the grace. Amen. By the grace, tinawag tayo, minahal tayo ng Diyos, at tinawag tayo bilang tagapaglingkod niya sa kanyang ministry. Amen. Kaya, ang ano po natin dito, kung ang buhay po natin ay mess up na, don't run from God when our life mess up. Otherwise, mas lalo tayong tumakbo papunta sa Kanya. Lalo tayong lumapit sa Kanya. Amen. Run to Him. His love is not based on our performance. It's based on His grace. Nandun lagi yung grasya. Nandun lagi yung mercy ng Lord. Nandun lagi yung Kanyang pagmamahal sa atin. Amen. Unconditional. Okay? Glory to God. Another thing. Jesus suffered to demonstrate God's love. Okay, sabi dito sa Romans chapter 5 verse 8, ano po? God demonstrate His own love. Paano natin mapapatunayan? To demonstrate His love. Ito po yung proof dito, yung the cross. Yung cross po is to prove of love. Not just by words, hindi lang niya sinabi, pero ginawa niya para sa atin to demonstrate His unconditional love. Pero na-experience ng Panginoong Jesus yung pain, yung shame, na-betray siya, ipinako, namatay. Because God wanted to show us and you how far His love goes. Kung gaano kalalim, kung gaano kalawak ng pagmamahal ng Diyos. Hindi lang niya sinabi ito, kundi ginawa niya para sa atin to show, to demonstrate the God's love. Amen. Love is not just a feeling. Love is sacrifice. Sinacrifice niya ang kanyang buong buhay para sa atin. That is the love of God to show, to demonstrate para sa atin. Amen. Isa po ditong halimbawa, again, halimbawa. According to in the book of Matthew, chapter 26, verse 36 to 39,
Na nung time po dito in the Garden of Gethsemane, yung si Jesus po ay nananalangin dito, in Gethsemane, Jesus prayed with deep agony. Kasi nararamdaman niya yung palapit na ng palapit yung mangyayari sa kanya. Nung nanalangin siya, sabi niya, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Amen. Kaya, katulad sinabi ko, alam na niya yung suffering that was coming. Mabebetrayed siya, ibibiting siya. Amen. Nandun yung mocking, the cross. Pero nandoon, yet, he chose obedience. Kaya sinabi niya, "But, as you will." Nandun yung pagsunod ng Panginoon upang ipakita sa atin, to demonstrate na tayo ay mahal ng Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man. Yung decision niya, his decision in the garden showed God's love was not a passive. It was active, intentionally, and costly. Ginawa niya talaga ito para sa atin, to choose us. Amen. Another thing, silent siya. Yung silent love in the face of abuse, yung na-crucifixion siya, na-false accuse siya, spit on, beaten, and crowned with thorns. Hanggang nilagyan siya ng yung crown of thorns. Pero hindi siya nagsabi na kung ano-ano. He did not retaliate. Pero nung nandun po sa crucifixion, kayang-kaya niya sabihin niya sa mga angel na ibaba siya. Pero he endures the pain para sa atin. Silent siya under the fulfillment. Yung sinabi po sa Isaiah chapter 53 verse 7, sabi doon, "He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth." Silent siya para ipakita ang pagmamahal ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya po yung si Jesus endured humiliation and pain so that God's love would be on fully displayed. Not in words, but in the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Silent siya, di ba? Pero ginawa niya para sa atin. Another thing, to ultimate demonstrate of love of God for us. Nung siya po ay nasa cross na. Amen. Jesus was being crucified. Ano sinabi niya? "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Even in the deepest pain, praise God, he was loving and interceding and forgiving. Talagang napakabuti ng Diyos. Mapagmahal. Nandun pa rin yung panalangin para sa atin. At yung pagpapatawad para sa atin. Amen. Kaya sabi, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Amen. Praise God. Kaya yung cross po, the cross become the ultimate proof of God's love para sa mga makasalanan, sa mga kaaway, and the lost, yung nawawala sa the right way, yung tamang daan patungo sa ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya masasabi natin ang Diyos did not just talk about love. Pinakita niya to the suffering and death of His Son, Jesus Christ. Pinakita niya ang pagmamahal para sa atin. Amen. Kaya, yung ginawa ng Panginoong Yesus, Jesus suffered not just to fulfill prophecy, not just to pay a price,
His supper demonstrates the depth of God's love for you and for me. Amen. Kaya yung nananalangin ng Panginoong Jesus, doon sa Gethsemane po, nandun na yung pinili tayo upang mahalin tayo ng ating Diyos. Yung ginawa niya pag nanalangin doon sa Gethsemane. At doon sa crucifixion, in his trials, He endures para sa pag-ibig. He endures for love. Amen. And on the cross, nandun yung kumpletong pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. He chose love. He endures for love. He completed love. Amen. Kaya po, whenever you doubt your value or feel unloved, kung feel natin na hindi tayo minahal, wala na yung value ng buhay natin, ito na yung katunayan, ipapatunay to demonstrate the love of God for us. But remember, the cross, yung cross po, you are deeply loved, and that love was proven in blood. Amen. Hallelujah. Kung ating pong pagnininilayan ang salitang ito, talagang tagos sa puso natin, mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos na hindi ka pinabayaan. Hindi tayo nakalimutan. Bagkus tayo pinili at minahal niya upang tayo, ang buhay ng bawat sa atin, ay magkaroon tayo ng kasaganaan, physically, emotionally, and spiritually. Maging ang ating pananampalataya, mas lalong titibay kapag lagi tayong nagninilay-nilay ng kanyang salita patungkol sa kanyang pag-ibig. Amen. And next, Jesus died so you could live. Para tayo ay mamuhay. Amen. Christ died for us. He took your place. He took your place. He took our place. Imbis na tayo po ay nandun yung punishment para sa atin yun, yung judgment para sa atin. But He stepped in. Siya mismo, kinuha niya yung lugar na yun para sa atin. Amen. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay natin maging good, or maging better or good life. Na tayo po ay nasa Panginoon. Amen. He died so we could be forgiven. Para tayo ay mapatawad, para tayo ay ma-healed. Amen. Ma-heal ba? Ano ba yung sugat? Ano ba yung mga nangyayari sa buhay natin? Amen. And ginawa niya, He made right with God through Jesus Christ. Para maging tama yung ating relasyon sa ating Diyos. Maging tama yung ating buhay na tayo dati, buhay natin paliko-liko kung saan tayo pumupunta. Pero through the life of the Lord Jesus Christ, ginawa niyang maging tama yung ating tatahati patungo sa ating Diyos. Amen. He suffered so we could be saved, not condemned. Namatay siya para sa atin, para tayo ay maligtas. Amen? Hindi tayo i-condemn ng Diyos, kundi tayo ay isinave ng Diyos. Through the Son, His Son, Jesus Christ. Amen? Isa po dito, another thing. Yung pong si Barabbas. Di ba? Barabbas was a criminal. Mababasa po natin dito sa Matthew chapter 27, verse 15 to 26. Ano si Barabbas po? Isang criminal siya, guilty of rebellion and murderer. Ano po? Kaya yung pong mga tao dito, kung babasahin po natin yung storya dito sa Matthew chapter 27, verse 15 to 26, nakita po natin dito that the crowd chose Barabbas to be released and Jesus to be crucified. Amen? Si Jesus Christ po, innocente po siya. He is the innocent God of the Son of God.
He took the place for Barabbas. Pinili ng crowd ng maraming tao, o i-release si Barabbas. Ipako si Jesus Christ. Ipako si Jesus. Yun ang nasabi ng mga tao. Literally. Kaya si Barabbas, ano po, talagang nandun yan. Barabbas walked free because Jesus was condemned in his place. Yun yung sinasabing, kinuha niya yung para sa atin, yung dapat tayo yung, nandun yung punishment eh. Nandun yung judgment para sa atin, pero inilagay niya yung sarili niya para doon, in the cross. Para tayo magkaroon ng kaligtasan, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya po kung makikita natin, this is a picture of substitution. Ano? Na namatay ang Panginoong Hesus in the place of guilty and we are Barabbas in the story. Diba? Tayo, imbis na tayo ipako doon, pero inanin niya. Inilagay niya yung kanyang sarili doon sa cross para sa atin. Substitution. Ganon ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Hallelujah. Kaya po, napakabuti ng Diyos. Wala tayong masasabi kundi magpasalamat tayo. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Yun lang ang nais ng Diyos upang mamulat tayo, upang mabuksan yung ating puso at isipan, ang ating spiritual eyes. At iparamdam, at lalo na nilang pinaparamdam sa atin ng Diyos, yung pagmamahal niya. Amen. Kaya po, ang pagkamatay po ng ating Panginoong Hesus, Jesus' death still bring life. Eternal life. Amen. Kung sino man ang mananampalataya, His suffering become their salvation. Ang kanyang naranasan, kahirapan, ay nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Amen. Ang Panginoon, hindi siya namatay to end His life. He died so that you could begin a new one. Ang kanyang kamatayan, nagbibigay ito ng forgiveness of sin, freedom from guilt, power to live differently, para tayo mamuhay ng kakaiba. Nakasama ang ating Panginoong Hesus. Nandun yung pag-asa, beyond hope, beyond the grave. Yung pag-asa, nabuhay siya. Nung nabuhay siya, nandun na yung pag-asa. Nandun yung pag-asa lagi. Amen. Hallelujah. Kaya si Jesus po, namatay para sa iyo, para sa akin, sa ating, in our places, so you could live both now and forever. Kaya po, mag-response po tayo to respond to His sacrifice with faith and surrender our life. Don't waste His suffering. Huwag natin baliwain yung naranasan ng ating Panginoong Hesus. Let it change our heart, our priorities, and our life. Amen. Pag tayo po na, ang Panginoong Hesus, the Holy Spirit of God, pinapasok natin sa ating buhay, ang Panginoong Hesus, kikilos yan sa atin upang baguhin at baguhin ang ating buhay. Better and or good life. Amen. Hallelujah. Kaya po dito, ang conclusion ko po dito, praise God, Jesus did not suffer because He was forced to. Pinili niya out of love para sa atin. The cross is not a symbol of guilt, it is a symbol of grace. Ang pag-ibig niya is not temporary, it's eternal, and it is personal. Pag sinabing personal talaga, nangungusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Personal. Kaya nga pag ating tinanggap ang Panginoong Hesus, personal yan. Amen. Praise the Lord. And let
this truth anchor your faith, heal your shame, and ignite our worship. Amen. Upang mapalakas, lalo tayong mag-ignite, lalo tayong mag-apoy ang ating mag-init ang ating paglilingkod sa Kanya at pagpupuri at pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. At tumibay ang ating pananampalataya at pagalingin ang lahat ng mga sakit karamdaman natin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, pinili tayo ng Panginoon. Jesus chose to suffer for you. Amen. Kaya po dito sa oras na ito, tayo po ay mananalangin. Sino pa ng mga first timer nanonood sa ngayon, sumunod lang po kayo sa prayer of acceptance sa oras na ito. Close your eyes at buksan natin po ang ating spiritual heart. At sabi nga kanina, it is a personal. Sumunod lang po kayo sa panalangin ito. Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Mula nung ako isinilang hanggang sa ngayon, linisin mo po at patawarin mo sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po. At tunay nga po ang iyong pag-ibig ay wagas. Salamat po sa kalinisan. Salamat po sa kapatawaran, Panginoon. Sa oras na ito, I am forgiven. Binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Come into my life. Come into my heart. And I accept you as my Lord and personal Savior in my life. At tunay nga po, ang buhay kong ito ay sayo lang sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. At ang aking pangalan is already written in the book of life. Maraming salamat po at tunay nga po na ikaw ang patuloy na kumilos at magplano ng buhay ko. In Jesus' mighty name, amen. Ako na lang po ang mananalangin. Maraming salamat po sa oras na ito, sa iyong mensahe, na tunay na nagbigay ng pag-asa, nagbibigay ng grasya, Panginoon, at patunay na kami ay minahal mo. At hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwanan, Panginoon, sa oras ng kagipitan, sa oras ng Lord ng problema, nandiyan ka parati, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tutulungan mo kami upang itaas ang level ng aming pananampalataya, upang gumanda at umayos ang aming buhay habang kami ay sumusunod at maglilingkod sa iyo. Lord, I declare right now the healing power of the blood of Jesus Christ sa lahat ng may sakit karamdaman, maging ang aming mga pamilya, Panginoon, kami nananampalataya, sabi mo, as for me and my house, we will serve the Lord. I declare, Lord, ng bawat mga pamilyang ito, ang bawat pamilya namin, ay nandun ang nare-receive nila ang salvation, at kami maglilingkod sama-sama, in one accord, in one spirit, Lord, in Jesus' mighty name. Pagpalain mo ang bawat pamilyang ito. Pagpalain mo ang lahat ng pangangailangan, pinansyal, spiritual, physical, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, they are healed right now by you. Salamat sa lahat ng mga kasagutan ng aming mga panalangin. Ano man mga klaseng panalangin namin, nandun ang iyong kasagutan. Salamat po at tunay nga pong galak na galak ang aming mga puso sa iyong mensahe na tunay na kami minahal mo noon, ngayon at magpakailan pa man. Tunay na apart from you, we can do nothing. Salamat po, katagumpayan sa araw na ito at kami mamumuhay na mayroong kalayaan, may kagalakan sa aming puso at may pagkakaisa ang bawat isa sa amin. Salamat po
All the glory and honor belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa bawat isa sa atin. And the next Sunday service, mayroon panibago na namang mensahe ang ating Diyos na buhay. See you next time. God bless.